Hi mga Mars! Another recipe idea na naman po ang maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pwede nyo po itong gawing pang negosyo. At maganda rin po itong pangbaon kung meron kayong mga anak na nag-aaral or nagtatrabaho. Or may asawa kayo na nagtatrabaho, pwede nyo po itong pangbaon sa kanila. Kasi yung mga sangkap nito ay napakasimple lang po. At hindi naman ganun kalaki yung ating magagastos. Isa pa po, wala tong preservative, kaya nakatitiyak tayo na okay po yung babaunin or kakainin po natin. Napakadali lang din itong gawin mga mare. So wag na po natin patagalin. Umpisahan na natin, samahan niyo ako. Meron po ako ditong 600 grams ng giniling. Yung giniling na ito is may konting taba. Kasi mas masarap po kapag medyo may taba yung ating gagawing longganisa. Napakadali lang po ng mga sangkap na ating ilalagay dito. Siyempre, unang-una pagsasamahin lang natin yung mga sangkap. Kagaya po ng asukal, bawang, cornstarch, paminta. Yan lang po ang mga sangkap na nilagay ko dito. Yung sukat po is ilalagay ko na lang mamaya sa dulo ng ating video. I-screenshot nyo na lang po para meron po kayong paggagayahan kung gagawin nyo po itong ating recipe ngayon. Pagka nailagay na po natin yung mga sangkap, make sure lang po na mahalo natin ito ng maayos. Para po yung lasa niya is pantay po talaga. Ngayon, ang masasabi ko lang po sa inyo dito, yung sukat po ng mga sangkap na nilagay ko dito is sakto lang po siya. Para sa akin. Ngayon, kung medyo gusto nyo ang inyong longganisa ay matamis, pwede pa po kayong mag-add ng asukal. Sa alat naman po ay tama-tama lang po yung nilagay ko dito. Ngayon, medyo hindi ako nasisiyahan sa kulay ng aking ginagawang longganisa. Naglagay po ako ng food color dito. Konti lang po talaga yung nilagay ko. Actually, color brown po yung kulay na meron ako. Kasi dapat at least pula. Maganda po yun. Ngayon, trinay ko yung konting brown. Okay na po. Nabuhayan na po ng kulay yung ating longganisa. Kesa naman po kanina na napakaputla, diba? O, diba, ito na nga. Ayan, basta yung sukat po mamaya is ilalagay ko. Kasi kapag nagtitimpla tayo nito, is hindi naman natin agad binibigla yung paglalagay ng sangkap. Titikman-tikman din po natin ito, diba? Para malaman natin yung tamang timpla na gusto natin. Sa brown po na nilagay ko is sakto lang po. Nagkaroon ng buhay yung ating longganisa. Pero kung preferred nyo gumamit ng kulay red, pwede po. Okay lang po yun. Kung sa tingin natin naayos na po yung pagmimix natin dito, i-rest muna natin ito sa freezer kahit 30 minutes para medyo mag-set lang po yung ating mixture at hindi tayo mamaya mahirapan sa pagbabalot nito. A few moments later. After 30 minutes, okay na po yung ating mixture. Ibabalot na po natin ito sa plastic. Bali, gumamit ako dito ng cling wrap. Kung wala po kayong cling wrap, pwede kayo gumamit ng plastic na pang ice candy. Pwede po yung 1.5 by 10 or 1 3/4. Depende na po sa inyo kung ano at gaano kalaki yung gagawin nyo. Ito pong ginawa ko since na pangkain lang naman namin at pangbaon. Kaya nagsukat po ako dito ng 1/4 cup ng mixture. Napakadali lang din naman itong gawin para lang tayo nga babalot ng lumpia. Yan lang po ang gagawin natin. Kung gagawin nyo naman itong pang negosyo mga mare, pwede po kayong magsukat lang ng 1/8 cup. Medyo maliliit lang po yung magagawa nyo dito. Pero mas marami po yung magagawa nyo, diba? Nakadepende na rin po sa inyo kung gaano kalaki yung gagawin nyo. Ngayon, kung pang negosyo po ito, magko-costing muna kayo syempre. Kung magkano yung nagastos nyo, tapos titignan nyo kung ilang piraso yung nagawa nyo. At doon nyo na malalaman kung magkano ang posible nyong ibenta dito. Tapusin lang natin mga mare yung gagawin natin. At mamaya is i-rest natin ito sa freezer. At least overnight or kahit 5 hours mag-set lang. Kung hindi naman kayo nagmamadali sa pagluluto nito mga mare, mas maganda po kung overnight nyo muna itong i-rest sa ating freezer bago nyo ito lulutuin. Kasi mas maganda po ang magiging texture niya kapag overnight po siyang na-rest bago lutuin. Matagal din po ang shelf life nito mga mare, kaya mas maganda kung gagawa kayo nito is dagdagan nyo na po at may stock kayo sa inyong freezer para kung kailangan nyo magluto nito, ay may kukunin na po kayo, diba? Para less hassle na rin po sa paggagawa. Mga 2 months po pwede po ito basta sa freezer po nakalagay. At ito na nga po yung nagawa natin. Bali nakagawa po ako dito ng 16 pieces. Yung isa nga lang is kalahati na lang po. Yan.
Tapos, bali nilagyan ko ito ng plastic sa gitna para po kapag tatanggalin natin yung sa ibabaw is hindi tayo mahirapan. So, i-rest na natin ito sa ating freezer. At pagkatapos na nga po ng 100 years, stay overnight, ito na po yung ating longganisa. Kita nyo, nagyayelo na po siya. Ayan. So, ready na po natin itong lulutuin para pambabaon po kasi ito ng aking mga anak na nag-aaral. Bali dito, una muna po akong nagluto ng itlog kasi papartiran natin itong ating longganisa para maging bongga naman po yung ating breakfast. Bali, nagluto na ako dito ng itlog. Side up po yung ginawa ko kasi mas gusto po ng anak ko yung ganitong luto sa itlog. Pagkatapos po naluto yung itlog, dito ko na rin niluluto yung ating longganisa. O diba napaka-easy na po niyang tanggalin sa plastic, hindi na kayo mahihirapan. Kasi medyo matigas pa po siya. Kaya kung ako sa inyo, mare, kung maggagawa kayo nito, palipasin niyo muling overnight sa freezer para po maganda po yung ating pagpiprito. Hindi po siya didikit sa ating kawali. At saka yung sukat ng cornstarch na nilagay natin, saktong-sakto lang. Kita nyo, kapit na kapit talaga siya. Kumbaga, hindi siya naduduro kapag piprituhin na natin ito. Tsaka kapag nagpiprito po kayo nito, make sure lang po na mahina lang yung apoy para maluto po mabuti yung ating giniling. Kasi alam naman natin na hilaw po yun, diba, nung ating ginawa. Kaya mahina lang yung apoy para hindi po siya mabigla. At hanggang loob po is lutong-luto talaga yung ating longganisa. At eto na nga po, bali, 8 pieces lang yung niluto po. Tapos yung mantika na natira, dito ko na rin nilagay yung kanin para kompletong-kompleto yung ating long silog na breakfast natin for today. Ayan. Bali, hindi ko siya ginisa sa bawang kasi meron ako dito toasted garlic. Yan. Yan lang yung inilagay ko. Hindi ko na siya ginisahan ng bawang. Kasi maglalasa rin naman siyang bawang. Yan. O, diba? Napakasimple lang ng recipe natin, diba? Kaya kung ako sa inyo, try nyo yun, mga mare. Nasa inyo na rin kung magdadagdag pa po kayo ng sukat ng mga sangkap. Pero yung ginawa natin ngayon is talagang sakto lang siya, hindi sobrang tamis. At eto na nga, ready na ang ating breakfast for today. O, diba? Kompleto, meron tayong sinangag. At meron din tayong itlog at saka longganisa. At eto na nga, prepare ko na rin yung baon ng aking estudyante. Bali, naglagay lang ako dito ng kanin. Kailangan kasi yung kanin is bagong luto. Kasi minsan yung sinangag is madaling mapanis. Hindi siya tumatagal ng hanggang tanghali. Lalo na kapag nagpawis ito sa lagayan. Kaya much better po na bagong saing yung ating ipambabaon sa ating mga anak. Tapos naglagay lang ako ng 2 itlog. At saka isang longganisa, o diba? So meron na tayong pambaon sa ating mga anak. Tapos pwede kayong magpabaon ng ketchup dito. Kahit ilagay nyo lang sa plastic para meron naman siyang pang-topping sa kanyang ulam kapag kakainin niya na, diba? Ganyan lang kasimple. Kaya minsan, pwede tayong magawa ng mga pang-stock sa ating rep para pang magpabaon. Kukunin na lang natin at hindi na tayo mahirapan mag-isip-isip kung ano pa yung ipapabaon natin, diba? At eto na nga, tikman natin yung ating nilutong skinless longganisa. Napakaganda po ng pagkakaluto natin. At saka maganda rin po talaga yung naging outcome ng ating skinless kasi hindi siya malambot. Hindi naman din siya sobrang tigas talaga. Saktong-sakto talaga yung nailagay natin na cornstarch para po nag-set siya talaga ng maayos. So paano mga mare, sana subukan nyo rin itong recipe na niluto natin ngayon. Kung balak nyo po itong pang negosyo, mag-costing muna kayo syempre. At saka kung pwede nyong liitan yung sukat na gagawin nyo. Tapos, kapag na total nyo na po yung gastos, di-divide nyo lang yun kung ilan yung nagawa nyo longganisa. Then, saka na kayo magpapatong kung magkano yung gusto nyo ipatong. O, diba mga mare, napakasimple lang. Sana po subukan nyo ito, ha? At salamat po sa panonood muli. Sana po subaybayan nyo uli ang aking mga ibabahagi pang mga recipe. Thank you for watching, guys. Until my next vlog. Bye-bye po. Happy cooking and God bless.